ating pangalawang kwento, matutunghayan ng buong pusong pakikilahok ng mga komunidad sa programa ng lokal na pamahalaan. At dahil sa pagmamahal sa kanilang lugar, maging ang mga komunidad mismo ay nagtulong-tulong upang matugunan ang ilang mga pangangailangan ng kanilang lugar. At ito po ay naging mahalagang elemento para sa pagbabago. Ang bayan ng Barira ay binubuo ng may 14 na barangay. Ito ay tirahan ng halos 40,000 Muslim na karamihan ay mula sa tribong Iranon. Pagtatanim ng mais at niyog ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Maliban sa biyaya ng masaganang lupain, mayaman rin sa tubig ang bayang ito. Ngunit, sa mahabang panahon ay tila napabayaan ang likas na yaman dahil na rin sa kaguluhan. Ang sitwasyon ng peace and order noon ay nagdulot ng kahirapan sa mamamayan at nagpapabagal sa pag-usad ng bayan. Ngunit, nang humupa ang gulo, dahan-dahan na ring nakabangon ang mga tao rito. Sa pagsisikap ni Mayor Alexander Tumawis, muling na ibalik ang tiwala ng mamamayan sa lokal na pamahalaan at sabay-sabay na hinarap ng mga ito ang hamon na mapanatiling payapa ang dating sentro ng rebelyon sa Central Mindanao. Mayroon tayong ginawang pag-uusap o para kausapin yung buong mamayan, yung mga barangay. Tayo gumawa ng barangay development plan. Tayo pumunta ron at pinag-usapan yung mga gusto nilang gawin na programa ng municipal government. Sa pakipag-usap natin sa barangay, yung tinatawag naming barangay development plan. At tinanong sa buong community yung ano yung kagustuhan na pwedeng mangyari sa 5 taon. Simula tayo inahalal noong 2001. At ito ay ginawa namin sa tulong naman ng iba't ibang sektor. At yung yung mga farmers at yung ating kababaihan at yung ibang sektor, yung kabataan, yung youth. Yung 5 sektor na binuo namin at ito ay pinaupo sa barangay at ito po ay pinuntahan ng municipal government para pag-usapan yung mga gustong gawin at pangangailangan sa bawat barangay. At dahil doon, sa marami tayong naging kaibigan, kakilala na tumulong dito at inumpisa namin maitayo at magawa lalo na yung unang pangangailangan, yung kali, para po maging accessible yung development, yung mga donors na pupunta rito sa amin. Itinuturing ng mga taga rito na isang biyaya mula sa may kapal ang natatamasang kapayapaan ngayon ng Barira. Kaya naman, madali na lamang para sa kanila na gumawa ng mga bagay para sa mas lalo pang ikabubuti ng kanilang lugar. Naniniwala ang mga taga rito na sa pagtutulungan ay tuluyan nilang matamo ang matagal ng pinapangarap na kaunlaran. Sa Barangay Buwalan, kapansin-pansin ang positibong pagtugon ng komunidad sa mabuting pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. Mismo ang mga mamamayan ang nagtutulong-tulong upang matugunan ang iilan nilang pangangailangan dahil naniniwala sila na responsibilidad ng lahat ng bahagi ng komunidad ang kaunlaran ng kanilang lugar. Isang mini hydroelectric power supply ang pinagtutulungan na maitayo ng mga residente bago ang selebrasyon ng Ramadan nitong buwan lamang na Setyembre. Ayon kay Barangay Chairman Edris Dimaraw, matagal na umano nilang hinihiling na magkaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Ngunit dahil sa napakalaking pera ang kailangan para sa koneksyon ng kuryente mula sa bayan, tila imposible itong mangyari. Mabuti na lamang ay nagkaroon ng lakbay-aral na programa ang lokal na gobyerno. Sa programang ito, nalaman ni Barangay Chairman Dimaraw kung papaano magkaroon ng sariling supply ng kuryente sa kanilang lugar na magmumula sa Buwalan River. Ang Buwalan River ang pinagkukunan ng tubig na ginagamit araw-araw sa kanilang mga tahanan. Sa mataas na bahagi ng ilog na ito rin sila kumukuha ng maiinom. Nitong buwan ng Agosto, nagsimulang mag-ambag-ambag ng konting halaga ang mga residente para ibili ng materyales para sa gagawing mini hydroelectric plant.
Nakadikit pa sa dingding na ito ang mga resibo ng pinamiling materyales at ang listahan ng mga pamilyang tumulong sa proyekto. At bago pa nagsimula ang Ramadan noong Setyembre, matagumpay nang naitayo ang 3 maliliit na electric power plant sa mismong Bualan River sa tulong na rin ng lokal na gobyerno. Gamit ang generator set, flywheel na kanila pang ipinagawa sa welding shop at ang mano-manong pagkontrol sa dalay ng tubig, nabuo na nga ang mga planta na may kapasidad na 3,000 hanggang 5,000 kilowatts. Dahil sa kami, medyo malayo rin kami sa kuryente at saka noon para nag-request din ako, naggawa din ako ng resolusyon para maghingi naman din kami sa Magilco ng tulong. So hindi rin kami naano ng Magilco, nabigyan kaagad. So gumawa na lang kami ng kinausap ko yung mga community sa may barangay na maggawa kami ng mini hydro. So ang nangyari nito is mayroon akong kaibigan na nakapunta ng Lanao, yung doon sa may Masio. So na video niya sa sa cellphone niya na ganyan ang style ng paggawa ng mini hydro. So nakagawa sila ng isa, so tiningnan namin, nakita namin na parang kaya rin namin at saka ang gastos naman kaya din ng community. So nagtulong-tulong para makagawa ng mini hydro. Sa ngayon, mahigit sa 40 tahanan doon ay mayroon ng kuryente. Buwan-buwan ay nagbibigay naman ng 10 piso ang bawat pamilya bilang maintenance fee. Nais naman nila na mapalaki ang planta nang sa gayon ay mabigyan din ng kuryente ang iba pang barangay na hanggang ngayon ay madilim pa rin pagsapit ng gabi. In the month of August, first week of the August, so nakaya rin namin na kasi ang hinabol namin doon is September 1st is fasting. So kaya nga sabay-sabay kaming gumawa ng mini hydro para sa fasting, sa mosque, makailaw kami at saka tuwing kumakain kami ng gabi. Sa pagkakaalam ko, simula noon, doon panahon pa noon ng mga ninuno namin walang ilaw. Kaya nga ang ilaw, kaya nga ginawa ko talaga yan dahil parang nakakatulong pa yan sa mga bata na nag-aaral yung ilaw. Isang pagbabago ng pagkatapos ng awayan ng gobyerno at saka sa Moro Islamic Liberation Front is isa yung pagkaabot sa amin ng mabuting daan, karsada. So nagbago talaga ang pamumuhay ng tao dito. Ang kinakailangan talaga dito, isa yung pagkasundo ng gobyerno at saka itong MILF para wala tayong, hindi maano yung maraming civilian dahil sa gulo. Hindi sila halimbawa natatakot sila, paghahanap buhay, hindi talaga maabala sa paghahanap buhay.